target kita na ako sa... Magandang hapon. Hi, ma'am. Detective Sheen, ito nga pala ang mga bagong record. Oo na, sige na. Bababa ko na to. Opo, sir. Wala na namang nakita sa crime scene. Kaya napasagutan niyo nga ang mga tawag! Puro kayo tulog! Aray! Ano? Hello, Kwento Homicide ka, ha? Department. Lagot ka niya, ha? Hindi yun para sa'yo, prosecutor. Hello? Sino to? Sabi ko, ginagawa Bakit ayaw mong magsalita? Sagutin niyo nga yung telepono! Hoy! Kayong dalawa na yan, wala ba kayong trabaho? Kumilos na kayo! Opo, sir. Anong akala niyo nasa bakasyon kayo? Sobra kayo! Homicide Ba't Department. nandito ka sa opisina? May nakuha ka bang lead? Kasi ang lakas sige. ng ulan, sir. Sige. Kaya naisip namin na magkape muna sandali. Anong magkape? Ang sabi ko, huwag kang babalik dito hanggat wala kang lead. Puro ka na lang kasi pahinga, kaya wala kang nagagawa! Alam nyo, sir, hindi naman pwedeng basta na lang dumampot ng suspect para lang may pakita sa inyo. Sir, Kasi sir. ganun kadali humanap ng Ikaw, pag suspect. hindi mo nalutas ang kaso na yan, pagbabakasyonin na kita at wala kang makukuha sweldo sa bureau, tandaan mo yan! Gabi. Buksan mo na! Ay, grabe. Sigurado akong pinapressure na si sir ng mga boss natin sa bureau. Sobrang talino kasi ng killer na yun eh. Wala man lang ebidensya sa crime scene. Paano natin malalaman kung sino ang killer? Walo na naging biktima niya, tama? Hindi talaga matutuwa ang mga boss natin. Ay, mukhang wala akong pag-asang makatulog ng mahimbing ngayon. Opa,
Shark's fin soup. Order tayo. Nagbibiro ka ba? Paano kung makita tayo rin sa restaurant? Dumiretso na lang tayo sa bahay ng biktima. Para may ma-report tayo kay Chief. Ikaw talaga mahilig kang magpakitang gilas. Sip-sip ka sa boss natin, grabe ka. Ay, Ulan. Tumila ka na para makapagtrabaho na kami. Hindi dahilan ng kasal ng kapatid mo. Pasensya na po. Nagtatrabaho rin ako kahit Sabado. Banker na nagtatrabaho ng Sabado? Wala ka ng oras para sa akin. Kaya pala hindi matapos-tapos ang trabaho. Sira na naman ang heater natin. Nagpatawag ako ng mag-aayos. Text ka lang na mag-text dyan. Sige na. Tapos ka na ba riyan? Hindi pa ako tapos. Isinama ni Ma'am si Kim kaya akong tatapos ang trabaho niya. Kung ganun, mag-overtime ka? Ano ba yan? Bakit hindi ka nagreklamo? Alam mo naman na wala akong lakas ng loob eh. Tatapusin ko to 1 oras na lang. O sige, gusto ko mamayang hapunan. Sabay tayong kakain ha. Sige, darating ako. Magluluto ako ng seafood soup. Nakahanda ng mga rekado ko. O sige. Siya nga pala, meron akong magandang balita sa'yo. Humanda ka mamaya. Magandang balita. Pwede bang sabihin mo na sa akin ngayon? Kung gusto mong malaman, umuwi ka ng maaga mamaya. Aray! Ano ka ba? Bakit mo ako binangga? Magbabayad ka sa ginawa mo! Bumaba ka riyan! Hoy! Bumalik ka rito! Walang niya, hoy! Buisit! Grabe. Basang-basa ang medyas ko. Oh. Huwag mo ba rin dito yan? Pao na pao. Mabaho ba? Ayan ako. Oo! Ano ka ba? Huwag mo na mailagay ang medya sa harapan ko. Baka hindi na ako makahingan yan eh. Huwag ka na nga maarte dyan, ha? Ano ba? Ha? Huwag ka magulo dyan. Alisin mo yun sa mukha ko. Pao? Ay, ang arte mo. May medyas ka pa ba? Ayan, bago yan. Ay, wala siyang behavioral pattern at wala siyang iniiwang ebidensya. Pag umuulan lang siya umatake. Ay, ibang klaseng killer to. Alam mo, kapag nahuli natin siya, sigurado mapopromote tayo. Pangarap lang yan. Pakinggan nga natin. Baka may balita na sa radyo. Hit and run sa highway. Inuulit ko, hit and run sa highway. Kailangan ng polis malapit sa Guangpyong Bridge. Tumama ka sa suspect Malapit lang papuntang tayo Mount sa Table. tula. Halika na, puntahan natin. Pero hindi natin sakop ang trabaho yun. Pare, paikot-ikot lang tayo sa lugar na to. Naghahanap tayo sa wala. Bakit di natin puntahan yon? Baka swertihin pa tayo. Ang lakas ng kutob ko rito. Please na, puntahan na natin. Uy.
Nagmamaneho lang ako ng diretsyo nang bigla siyang bumangga sa likuran ko. Ang malas ko talaga, tinakasan pa niya ako. Teka, ayusin mo ang kwento mo. Huwag kang magsinungaling sa amin. Tingnan mo ang mga gulong mo, masyado na kasing pudpud. Dumulas ang gulong mo at lumipat ka ng lane. Kitang-kita ang bakat ng gulong mo sa kalsada eh. Pero kasalanan niya. Dapat hindi siya masyado nakatutok sa nasaunahan niya. Dapat merong tamang distansya palagi, hindi ba? Kung siya ang biktima, bakit siya ang nagmadaling tumakas? Kasalanan niya talaga. Iba talaga ang assessment ko. Hindi yung simpleng hit and run case. At alam mo ba, may nakita ako cellphone sa tabi. Siguradong tumakas siya dahil may tinatago siya. Malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman to sa serial killer. Ba't ayaw mo maniwala? Puro ka lang kuto. Baka naman lasing lang yung driver. Huwag mo gawing komplikado ang mga bagay. Ay, makinig ka muna, Chief. Isang oras na nang nangyari yun. Gusto kong mag-set up ka ng mga checkpoint sa Mount Demo. Kailangang mahuli siya. Importante talaga to. Gawin nyo na agad, ha? Ano? Sa Mount Demo tayo. Sige. Ito lang ang daan papunta ron. Didiretso ba tayo? Malayo yun. Masyado nang madilim. Ay, nasa na ba yun? Teka, sandali. Hinto mo ang van. Malapad ang gulong niya. O ano? May nakita ba riyan? Hindi ko maintindihan kung bakit umikot lang siya ron. Bago lang yung bakas ng gulong ng van, kaya kabababa lang niya. Idiretso mo. Bilis, bandarin mo ng van. Oo, paanda rin na. May intersection doon sa kanto. Baka mabutan pa natin siya ron. Sige na, bilisan mo pa. Tamang-tama, traffic. Ihinto mo riyan. Sige, iito ko na. Teka lang. Teka! Sandali lang! Pasensya ka na, ha? Buksan mo tong bintana mo. Sige na! Ibaba mo ng konti. Magandang gabi, sir. Pwede bang bumaba ka sa van mo? Sige na, may titignan lang ako. Sige na, bumaba ka na. Sandali lang naman to eh. Kiso, isakay mo na siya sa van natin. Sige. Halika na. Bakit? Meron kang hit and run case kaya sumama ka na.
nakita sa van. At mukhang sa iba't ibang tao galing. Mr. Tyson, baka nakuha mo jackpot. Tumayo ang buhok ko dahil sa takot. Sabi ko na nga be, malakas ang kutob ko. Pagkatapos ng kaso, bibigyan kita ng bakasyon tapos may sweldo ka pa. Ay, sana naman matupad yun. Sige na, pwede na kayo buhay. Bukas na natin tuloy ang meeting. Oh, si Bayaw pala. Oh, Bayaw, bakit bigla ka napatawag? Ano bang sa atin? Kuya, nakausap mo ba si Suki yung kanina? Ay, hindi. Sandali lang, ha? Kanina pala, tumawag siya, pero hindi ko nasagot kasi abala ako. Ang dami niyang missed call. Bakit ba? Sabi niya kasi, iimbitahan kanya maghapunan dito. Meron daw siya magandang balita, pero hindi ko makontak. Ay, baka naman nalobat lang ang phone niya. O sige, tatawagan kita mamaya. Bye! Ay, gutom na ako. Ano ba yung makakain? Oo, babae. Ano pangalan niya? Sige, check mo mabuti. Okay, pati national ID niya. Min Sukyung 2380718. Oh, ito yung napulot na phone sa highway. Okay. Salamat. Min Sukyung. Sira ulo ka? Ano ka? Nagbibiro ka? Ha? Teka, ano ka ba? Bitawan mo nga ako. Hindi to totoo. Biro lang to. O bakit? Magsalita ka. Saan ka pupunta? Uy, meron tayong protocol! Sino ka? Hindi. Hindi totoo, di ba? Mali lang siya. Nagkakamali siya. Sira ulo ka! Uy, Eso! Uy, papasin na! Tama na! Tama na yan! Hindi ka na, Taiso! Ano ginawa mo kay Sukyo? Hindi ka na! Tama na yan! Tama na yan! Nasaan si Sukyo? Nasaan ba dinala si Sukyo? Ano ka ba? Tumigil ka na! Tama na, Taiso! Hanapin mo siya. Ano? Ano sinabi mo? Binawag niyo ako! Papatayin ko yan! Walang iya siya! Hindi ka na, Taiso! Ayaw! Hindi ka na! Ano ba? Tama na! Tumigil ka na! Tama na! Ano siya? Ano ba? Hayaan niyo siya! Si Sukyo. Taiso! Sugyon! Sugyon! Kuya. Kuya, may natanggap akong tawag galing sa mga pulis. Ano ba talaga nangyari kay Sukyong? Nasaan ba si Sukyong? Ba't wala pa siya? Kuya, kuya, nasan siya? Ano bang ginagawa mo? Kuya! Makinig kang mabuti sa akin. Wala pang kasiguraduhan. Kailangan mong magpakatatag. Pulis ako, magtiwala ka. Hahanapin ko siya. Naiintindihan mo? Negative, di ba? Positive. Walang iya siya.
Mister, 3 bangkay ang nahukay sa loob ng bahay mo. Alam mo ba kung gaano kabigat ang kaso mo? Yung hit and run case mo, natakpan na ngayon ng 3 murder case. Pero ako magandang balita para sa'yo. Kumanda ka mamaya. Meron dito! Meron dito! Tabi! Tabi! Baran! Ano ka ba naman? Baka nagugutom yung baby natin. Ang likod niya sa loob ng tiyan ko. Halika na, bilis. Gusto kong kumain ng prutas. Gutom na ang mag-ina mo. Parang gusto ko magluto ng seafood soup. Ano ba to? Masyadong hinugaw ng sagas. Halika, hawakan mo yung tiyan ko. Ang lakas sumipa ni baby, oh. Basura lang pala yung nahukay. Sabiyo! Nasaan ka? Nakita ka na! Kapalag ko! Sabihin mo na kung saan mo binaon yung ibang babae. Talaga si Raulo ka. Bakit mo ibinaon sa bakuran mo ang 3 bangkay? Alam mo, wala na kasi ako mapaglibingan. Talaga si Raul niya. Di bale. Kamatayan ang parusa mo para sa 3 babae pinatay mo. Utang na loob. Para sa pamilya nila. Sabihin mo na kung saan mo ibinaon ng iba pa. Ituro mo na kung nasan sila. At bakit? Alam mo, kung totoong tao ka nga, siguro, meron ka rin naman kahit konti konsensya, di ba? Ngayon, gusto mo akong umiyak sa harap mo. Sira ulo ka. Tayo mo! Aray! Bitawan mo ako! Ano ba? Teka lang! Huwag mo akong pasasan! Ano ka ba? Sira ulo ka! Eso! Hindi Tayo! naman ginagawa mo! Tayo! Yung susi rito, ba't ba ang tagal nilang kunin? Eso! Sabihin mo, nasaan ang kapatid ko?
gusto mong sabihin ko? Pagkatapos mo akong bugbugin. Hayop! Pasensya na. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Pasensya na. Nakikiusap ako sa'yo, ang kapatid ko. Anak na, Sabihin mo na! Nasaan? Saan mo dinala ang kapatid ko? sinabi ko na. Ano? Hanapin mo siya. Hayop ka! Taiso! Ibaba mo ang baril mo! Huwag mo siyang barilin! Makukulong ka! Huminahon ka! Ibaba mo ang baril mo! Huwag! Hawakan niyo siya! Natanggap ko na kanina ang mga forensics report. Tumugma ang DNA bloodstains sa pitong biktima. Pwede kong burahin ang CCTV footage sa detention. Alam ko na mahirap para sa'yo natanggapin ang pagkawala ng kapatid mo, Tanso. Ginagawa naman natin ang lahat para mahanap natin siya kaagad. Di ba? Sabi tayo sumunod. Pusa! Ibalik mo sa akin ang anak ko! Dapat sa'yo mamatay! Ang dapat sa'yo ay baon ng buhay! Ang anak ko! Nasaan siya? Ibalik mo siya! Ibalik mo siya! Ulo ka! Wala mo sa isa! Wala mo! Huwag na po kayo lumapit! Ayun ka! At dahil nga ayaw makipagtulungan ng suspek, hindi pa rin matukoy kung nasa ng iba pang mga biktima. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap ng mga pulis dito sa Mount Damon. 5 biktima pang sinasabing Ano, tumugma sa DNA bloodstains. Magsasalita ka na ba? Pahinga muna tayo. Marami ng mga reporter. Ayun na siya! Narito tayo ngayon kung saan inilibing ng suspek ang patay na biktima. Wala ko nasan! Wala akong puso! Nandito na po siya at kasalukuyang nagwawalang mga Anak ko! Masama ang loob ng mga sibilyan dahil mas tinatrato pa raw silang kriminal kaysa sa nasabing serial killer.
Papa. Wala na siya. Wala na. Ikaw, Kang Sunjo, ay napatunay lumukot at pumatay sa 3 babae. At dahil ayaw mo makipagtulungan, itong biktima pa ang hanggang ngayon ay hindi matagpuan. Wala kang ipinakikitang pagsisisi o pag-iinay sa mga buhay na kinuha mo. Kung kaya, ikaw ay inaatulan ng hukumang ito ng pinakamabigat na parusa. Sa ilalim ng Penal Code number 161 at 250, ikaw ay sinesentensyahan ko para sa mga kasalanang nagawa mo ng parusang karapat-dapat sa mga karumal-dumal na krimen. Yan. Ayos na. Akin na. Oh, okay na. Tada! Tada! Ang galing ko, di ba? Iinom muna ako, ha? Pahingi ako ng beer. Ay, Sige na. tapusin mo na, kuya. Mamaya naman, magpapahinga muna ako. Mas marami ka pang pahinga kaysa sa trabaho eh. Napansin ko lang. Maayos pa rin tong bahay ni Papa. 30 years na rin to. Pero maganda pa rin at maayos. Ngayon lang uli ako makakatikim ng seafood soup. Ang sarap ah. Pwede tayong magtayo ng seafood restaurant. Gusto mo ba? Malaki ang kikitain natin, sigurado yun. Kuya, ayoko nang makita ka ba? Sumyo, pag nakikita kita lalo ko naaalala ang asawa ko. Gusto ko bang mabuhay? Sige, naiintindihan kita. Pasensya ka na. Kung gusto mong sabihin kung nasan si Sukyo, sabihin mo na.
ka ba ganyan? Bakit mo sinasayang ang pera mo sa kanya? Ikaw talaga. Pero alam mo, naisip ko, hindi kita dapat pinigilan. Nakailan pa kasi ako eh. Pero palagay ko rin, hindi ko rin kayang kalapitin ang gatilyo. Pare, kung nabaril ko siya ng mga oras na yon, siguradong nabubulok ako ngayon sa bilangguan, di ba? Sayang naman ang buhay ko kung ganun, di ba? Palagay ko, lasing na talaga ako. Ibahin na natin ang usapan. Magsaya tayo! Oh, teka lang. Kaya kong mag-isa, huwag kang mag-alala. Pare, okay ka lang ba? Malakas ang kutob ko, maniwala ka. Bitawan mo ako, sabi! Kuya, abala ka ba? Hindi mo ba Pwede mo ba maintindihan? akong tulungan? Pulis ako. Kuya! Hanapin mo siya! Hanapin ko siya. Ang sabi, miyembro ng sindikato si Yang Suko. Pinatay siya kanina madaling araw. Mapapapalabas siya. May testigo ba? Ang sabi niya sa akin, ako ang lucky charm niya. Dinadalaw niya ako isang beses sa isang buwan. Tapos, kahit naman ganun siya, kahit nasa sindikato siya, mabait naman siya sa akin eh. Nakita mo ang nangyari sa mukha niya. Mabilis ang pangyayari. Kaya nagulat ako at natulala. Naghihintay siya. Nag-aabang. At sumugod siya nang magkaroon siya ng pagkakataon. Meron siyang maskara at sombrero. Kaya hindi ko rin nakita ang mukha niya. Alam ng killer na regular silang nakikita. At alam nito na pupunta na siya sa kotse niya. Kaya pwede rin may inside job na anggulo. Pero inayang mabuhay ng suspek ang nag-iisang testigo sa krimen. Baka wala ng oras. Naisip niya na baka dumating ng bodyguard. Tingnan natin ang mga kuha sa CCTV at ang mga kasama ng testigo ng gabi nga. Masyadong maraming suspect sa kasong to. Nahihirapan tayo. Oo nga. Mukhang kailangan natin pasukin ang pinakaloob ng sindikato. Uwi na tayo. Tawagan mo na lang ako pag may update ka na. Sige, umuwi ka na. Mag-iingat ka. Yes, sir. Salute! Makikita nyo sa report na nasa harapan nyo ngayon, ang biktima rito ay nagngangalang Yang Suko. Boss siya ng DS Syndicate. Nung makulong ang boss niya 5 years ago, siya ang pumalit sa pwesto ng dati nilang boss na si Mr. Son, maliban sa distrito ng Songpa. Kumalat na rin sila hanggang dito sa distrito ng Gangnam at sa distrito ng Hanap. Bukod kay Myung Suson, wala pa tayong ibang suspect na pwede mag-utos sa patayin siya. May update na ba? Meron, siya marahil lang sinuwerte sa pangyayari to. Ang second in command na si Min Suk Kim. Kilala rin bilang Stabby. Ngayong nasa bilangguan na si Son at patay na si Ho, si Kim na ang magpapatakbo sa sindikato. Akalain mo nga naman. Wala ka na talagang pwede pagkatiwalaan kahit ng mga kagrupo mo. At dahil protektado si Kim na sindikato, dapat natin itong tutukan. Opo, sir. Taisyo, nabalitaan ko na dati na depress ka raw at problemado. Totoo nga pala na parang hindi ka nakakatulog at kulang ka na sa pahinga. Ang bilis mo naman umangat, Main Supreme. Parang kailan lang ikaw ang nagsisingil ng sigarilyo ni Mr. Song. Ganun talaga. Kailangan nating umasenso.
Hindi ako gaya mo na masaya na sa ganyan. Ha? Mr. King, tingin ko hindi mo siya kayang saksakin. Sinong inutusan mo? Sabi ko na nga ba akong pagbibintangan niyo? Alam mo, kung akong pumatay sa boss ko, sigurado lang ako talaga mapagbibintangan. Ano bang akala mo sa akin? Walang utak at hindi nag-iisip. Ugali mo na noon pa na mag-traitor pag meron kang gustong makuha. Kaya sospe ka rito. Gusto ko lang malaman mo na wala akong alam sa binibintang mo. Hindi talaga ako pumatay. Hindi ako yun. Ay. Number 1217, may bisita ka. Mukhang sinuwerte yata ako. At meron akong dalaw sa araw na ito. Anong kailangan mo? Patay na si Yangso ko. Ganun ba? Mukhang hindi ka yata masaya. Wala na akong pakialam sa kanya, buti na yung wala siya. Hindi ba itinuring mo rin siya na parang tunay mo anak? Wala akong anak na traidor. Alam mo, detective, dalawa lang ang pwede kong gawin. Ang tumakas dito, o mabulok dito hanggang sa mamatay. Kaya wala na akong pakialam sa ibang tao sa labas. At wala akong itinuturing na anak. Alam mo, baliwala sila para sa akin. Narinig mo ko? Siguro nagkakaintindihan na tayo. Titingnan ko. Wala siyang bisita, kahit isa man lang, sa loob ng 5 taon niya rito sa kulungan. Ganun ba? Oo, Pero may kontak pa rin siya sa sindikato. sa labas siya ang hari nila. Pero dito sa loob, ordinaryong preso lang siya. Sir, total nandito na rin ako. Pwede ko bang makausap si Kang Junjo? Wag na, hindi pwede. Nasa Bartolina siya ngayon. Pinutol niya ang tenga ng kaselda niya. Nakulitan siya. Ayaw niya raw nang kinakausap siya. Kagabi pa siya ron sa loob ng Bartolina. Wala rin namang saysay ang death penalty rito. 17 taon nang hindi na ipatutupad. Kaya pag nakikita ko siya, naisip ko na wala talagang katarungan. Malalim na ang gabi, matulog ka na. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Talagang tikas ng ulo mo. Ay, inaasar mo ba ako? Talaga bang hinahamon mo ako? Bakit? Papasok ka. Itigil mo na sabi yan. Matulog ka na. Bakit niyo ako tinitingnan?
Naisip ko dala ka ng iced coffee. Baka inaanto ka. Hindi na ng CCTV, kaya wala na ko ang video. Medyo mahirapan tayo sa kaso. Sabi ko na, walang CCTV sa loob. Baka may CCTV sa tapat. O baka may mga kuha sa dashcam. Pilitin natin na marami tayong maipakulong sa mga miyembro ng mga sindikato. Alam kong hindi madali ito. Taiso, miss ko na yung Ang ano? pagyayabang mo dati sa akin tungkol sa kutob mo. Sira ka. Good night, sir. Kanina pang umaga masakit ang tuhod ko. Tapos ayaw pang tumigil ang ulan na yan. Balita ko, patay na si Mr. O. Ganun talaga pag boss ka na. Delikado ang buhay mo. Maaga kang mamamatay. Si Mr. Son, hindi na yata nakakita ng liwanag sa loob. Siguradong mabubulok na siya roon sa kulungan. Hawak na sana ni Mr. O ang sindikato niya. Tanda mo yung sa VIP nightclub. Puro mga miyembro ng sindikato ang nasangkot doon. Paano ko makalilimutan yun? Heto ako. Magkasundo pa ba si Nao at Son nung panahon na yun? Ang totoo, sina O at Stappy sila ang paborito ni Mr. Son. Tinuruan niya mga yun na mamuno sa sindikato niya. Pero nasayang lang yun. Tinraidor lang siya ng dalawa. Ang malas niya lang. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo alam? Alam naman ng lahat na traitor talaga si Mr. O. Siya ang nagbayad sa mga abogado. Ako ang bahala mag-ayos ng lahat. Oo naman. Ay. Tama ang informasyon na nakuha mo sa kanya. Binayaran nga ng Mr. O ang lahat ng mga prosecutor. Gawa-gawa lang ang mga ebidensya laban kay Mr. Son at wala nakakaalam kung sino nagbigay. Hindi rin alam ni Mr. Son kung sino ang nag-traitor sa kanya. Kung nalaman niya kung sino, baka pinalak niya pang gumante. Meron na tayong motibo sa pamamaslang kay Mr. O pero mahirap to. Kasi nakakulong si Mr. Son. At kasama na si Mr. Son sa nakapila sa death row. Tama ang sinabi mo. Kaya ano mapapala niya? Sakali mo ipapatay niya si O. Malabo nga yun. Pero sigurado may dahilan. Taiso, saan ka pupunta? Meron lang ako kay Chichik. Marami ang nagpadala sa kanya ng mga bulaklak, pero walang dumalaw sa labi niya. Ang balita ko, dati rin daw siyang gangster. Totoo ba yun?
mamatay. Tigil! Sungin. Sira ulo ka. Tigil! Sungin, mag-usap tayo ng maayos. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Ikaw bang ang pumatay kay Yang Sumo? Sabihin mo! Sabihin mo na hindi ikaw ang pumatay! Ano bang nangyari sa'yo? Hindi ka masamang tao! Hindi lang ikaw ang nasaktan. Hanggang ngayon, hindi ako mabuhay ng walang alak. Hindi ako makatulog ng maayos. Kailangan nating mabuhay. Di ba yun ang sinabi mo sa akin? Ang mabuhay. Ano pa bang kahulugan nun? Sige. Sige, makikinig ako. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa'yo sa ganito. Sa palagay mo kaya, ito ang gusto niya. Hindi. Hindi ako mamatay kahit na gustuin ko pa. Sungyon! Teka! Huwag mo ko takasan!
Chief. Nasa ka na ba ngayon, ha? Sinecheck namin ngayon ang mga CCTV sa kalye. At ang mga dashcam sa mga sasakyan. May kaina-inana. Mula sa malayo, kinukunan niya si Mr. Ron ng litrato. Sino siya? Nakilala niyo na ba? Mahirap dahil nakasombrero eh. Tsaka nasa taas kasi ang camera, pero pipilitin namin na i-zoom to para makita namin ang mukha. O sige. Mamaya na tayo mag-uusap. Ang totoo, sina O at Stappy, sila ang paborito ni Mr. Son. Pero nasayang lang yun. Kinraidor lang siya ng dalawa. Ang malas niya lang. Ako pa bang lolokohin mo? Visit the detective. Oh, Taiso. Ano kailangan mo sa akin? Makinig kang mabuti sa akin. Bilisan niyo! Humanda na kayo! Listo kayo! Palabas na! Pero sino ba yung tinutukoy mo? Basta mag-iingat ka lang. Ikaw na ang isusunod niya. Sige. Salamat, sir. Si Mouse, bilang ka! Sino yun? Tayo na, dali! Eto siya! Tumigil kayo! Layuan niyo siya! Ibaba niyo mga pamalo niyo! Boss! Kunin niyo si Boss! Dali niyo! Ayos ka lang! Dali natin sa ospital! Dali ka na! Oh, Dito! Dito! Dali! bilisan niyo! Saan mo yan? Ilakay mo dyan! Boss! Ito na!
Eto na, Chief. Naprint ang litrato. Inaasas pa namin ang sunog. Medyo mainit pa rito sa loob. Halos walang natirang gamit. Hindi na pwede matira ng bahay. Bigyan mo ako ng dahilan para maintindihan ko. Gusto kitang tulungan. Ano bang problema mo? Ano? Bakit nasa lugar na yun ang bayaw mo? At bakit ka nagpaputok gamit ang baril mo? Sorry po, sir. Alam mo, hindi lang disciplinary action ang ibibigay nila sa'yo. Ayaw mo magsalita. O sige. Huling tanong na. Alam mo ba kung saan nagtatago ang bayaw mo? Hindi. O sige. Naniniwala na ako. Kaya lang, tatanggalin na kita sa kaso ito. Ibigay mo na sa akin ang baril mo. Tyson, alam ko ang pinagdadaanan mo. Pero ganun pa ba? Mga pulis pa rin tayo. Huwag mong kalimutan ang tungkulin mo sa bayan. Kung ano ang tama at mali. Para sa akin ito ang araw na pag-iiganti ko. Dumating na ang taon para maningil ng pautang. Humiling ako pero walang nagbigay ng tulong sa akin. Sarili ko lang ang inasahan ko na magliligtas sa akin. Galit ang bumuhay sa akin. Yun ang dahilan kaya ako nabubuhay ngayon. Sige ka.
Ay, hindi ba siya marunong mag-isip? Maliit siya at matanda para patumbay si Kang Jun. Dapat sinaksak niya agad sa lalamunan. At si Kang Chon. Sigurado na raw na buhay si Kang Jun. Sir! May sa pusa yata ito eh. Ngayon nakita ko na ang paniniwala ang humaharang sa katotohanan. Buhay pa rin ba si Kang Jun? Wala akong pakialam kung magpatayan kayo. Anong kinalaman dito ni Sung Yun? Anong koneksyon niya rito? Sabihin mo sa akin. Anong kinalaman ni Sung Yun? Anong pangalan mo? Meron ka bang gustong ipapatay sa labas? Mukhang nagkamali ka na pinuntahan mong puro. Pero samahan mo ako magkapunan. Meron ka suspecha, hindi ba? Pero wala ka mga ebidensya. Alam kong nagbigay siya ng subon. Meron akong access sa bank account niya. Ano bang kailangan mo? Ilipat mo si Mr. Son sa anyang penitentiary. At kailangan ko ang mga case document niya. Ito ang case file ni Mr. Son. Sina O at Stabby ang nagbigay ng ebidensya. At dahil nasa death row na siya, pwede na namin siyang ilipat sa anyang penitentiary. Puro litrato at kuha sa CCTV ang binigay nilang ebidensya at sina O at Stabby na lang ang may access doon. Kasama rin dyan ang mga bank account ng mga prosecutor na sinuhuli nila. Tumutugma ang mga withdrawal sa account mo at deposit sa account ng mga prosecutor. Itong hirap sa mga tao. Madaling maloko. Nakita ko na ang katotohanan. Pero parang ayaw ko pa rin paniwalaan kung anong totoo. Papatayin mo sila para sa akin. Yun ba ang inaalok mo? Kung ganon, ano ang magiging kapalit? Ang iligpit ko si Kang Jun. Oo, pumayag ako ron. Nakipagkasundo ako. Iyon ang totoo. Huwag mo akong lukuhin. Tapos na. Ginawa ko na. Tapos na ang misyon ko. Nagawa ko na. Patas na kami. Sinungaling ka. Hindi niya yun magagawa. Taiso! Anong ginagawa mo? Sinungaling ang lalaking yan! Taiso! Bitawan mo ako! Tama na! Ano ba? Tama na! Hindi ko sabi!
San Hospital Security. May sunog na nagaganap sa loob ng Ward 2. Sumunod sa ating mga staff para makalipat sa ligtas na lugar. Iwasan ang tumakbo at magtulakan. Lahat ng pasyente ay lilipat sa ligtas na lugar. Ano? Ayusin ko na Chief kagad. Choi, Bahala ron, Chief. may sunog raw sa Yongchan Hospital. Ano? Maging alerto ka yan. Yes, sir. Tingnan mo ang kwarto niya. Papunta na ako ron ngayon. Grabe, patay na yata sila. Tumigil ka! Taiso! Taiso!
Alam mo, maliit siya at matanda na para patumbahin si Kang Jun. Dapat kasi sinaksak niya agad sa lalamunan. Kung gano'n. Anong magiging kapalit? Ang ilipid ko si Kang Jun? Hindi. Saksakin mo lang siya at hayaang mabuhay. Hindi. Hindi ako mamatay kahit na gustuhin ko pa. Si Sukyo nga eh. Chief, tingnan niyo. Papunta siya sa Mount Damon. Tandaan niyo ang lugar sa Mount Demon. Kung saan tayo naghanap ng mga labi. Opo, sir. Doon tayo pupunta ngayon. Makinig kayo. Kailangan natin mahuli si Kang Chun at si Sung-yon. Pareho sila. Mag-iingat kayo. Kilos na. Yes, sir. Ituro mo kung saan. Nasaan? Nasaan siya? Sabihin mo kung nasaan. Pag namatay ako, paano siya? Huling pagkakataon mo na. Kung hindi, tutuluyan na rin kita. Sa kamatayan din ang punta ko. Sasabihin ko ba? Hindi na ako natatakot pumatay ng tao. Kaya sabihin mo na ngayon, saan mo siya inilibing? Sige. Sasabihin ko na kung nasaan. At sumunod ka sa akin. Opo, alam na namin ang lokasyon nila. Wala kang utak. Paghihiganti ang gusto niya. Ang batas natin ang nilabag na lalaking yun. Dapat siya magbayad sa batas. Pero kasi, sir, Hindi ko ba naiintindihan? Shoot to kill. Yan ang order ko sa inyong lahat. Maliwanag. opo, maliwanag, sir. Bilisan mo. Ituro mo na. Ano to? Maghukay ka.
Ituloy mo. Anong ginagawa mo? Yan ang hinahanap mo. Masaya ka na ngayon. Nasaan siya? Nasaan si Sukyong? Oo, sige. Doon sa malaking bato. Hindi! Wag! Sungyon! 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 Gumising ka! Sungyon! Si Sukyong nandyan sa may bato. Sara ulo ka. Hintayin mo ako. Lumaban ka. Pagtawarin mo. Sungyon! Gumising ka! Gumising ka!
Nakita na namin ang target. Bigyan niyo kami ng signal. Huwag Tiso! Subuko ka na mainahon! Kung hindi, paparinig ka nila! Ano ibig mo sabihin, Chief? Hindi ako kriminal! Bakit ako kailangan yung barilin? Tiso! Nakikiusap ako! Mga pulis tayo, di ba? Huwag kang gumaya sa kriminal na gaya niya! Hindi yan ang gusto ng kapatid mo! Hindi ba, Tiso? Pagsabi niya sa akin, isang pulis ang kapatid niya. At sabi niya, sabi niya, papatayin mo naman ako. Nagsarap niya. Ayun siya! Ceasefire! Tiso! 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 Tiso, gumising ka! Sino nagpapatok sa inyo? Bakit yung binaril ang kasama natin, polis? Tulungan mo ako! Sandali lang, huwag ka kasing malikot. Aray, yung mata ko. Ikaw talaga. Sige, payag na ako. Apir tayo. At dito pa kayo sa puntod ni Papa naglalambingan. Tama ba yun, ha? Kuya, pasensya ka na. Kuya, kunan mo naman kaming dalawa. Kukunan ko kayo? Huwag na, nakakaya kay kuya. Bakit ba? O sige, ito na. Kukunan ko na kayo. O, ngumiti na kayo, ha? Bilis na. Ready? Ngiti ng maganda. Okay. Ready?
Okay, smile. Ayan na.